This month we are talking about family relationships. Relasyon sa pamilya. Because our theme for this year is, anong tema po natin? Victorious family. And then in family relationships, there must be spirituality. Kaya noong Sunday, pinag-usapan po natin ang family as an altar. Building an altar sa ating Panginoon. Ngayon naman, pag-uusapan po natin, fruitful family gathering. Ang mga Pilipino mahilig sa pagtitipon. Amen! Especially dito po sa Ujongan, abang ramong reunion nakinguhuman kabawa family. Ano-ano po yung nangyayari sa reunion? Is it fruitful? Or lalong nag-away kasi may isang metro ng lupa na hindi na pagkakasunduan? Ano? So, mahilig po tayong mag-trace ng atin pong family tree. Amazing, dito sa Ujongan, maraming mga pamilya na mayroong family tree. Kaya nung kami po ay nagkaroon ng pag-aaral with regards to history at saka heritage ng atin pong bayan, naging malaking bagay, kasama po namin Sister Edith doon sa pag-aaral na yon, yung mga family tree ng mga pamilya. Kasi matitrace up kung saan nanggaling itong pamilyang ito at ano ang kanilang napagdaanan. But sadly, 1 in 3 Filipino youth grow up without parents. Merong pag-aaral na ginawa po yung UP, University of the Philippines Population Institute, noong 2022, na sinasabi ng pag-aaral na ito na 1 sa 3 na kabataang Pilipino lumaki na walang magulang. Bakit kaya walang magulang? Maaring sabihin natin, pastor, nagtatrabaho po sa ibang bansa. Pastor, nagtatrabaho po sa Manila. Pastor, ganito ang nangyari. And so on and so forth. But this is the reality. 67% of our young people were raised by both parents, ang ayon po sa another na pag-aaral noong 2021. However, 18 sa mga kabataan na ito, nabuhay na nanay lamang nila ang nagpapalaki sa kanila. 18%. 4% naman sa mga kabataan ay nabubuhay na kasama nila ang kanilang tatay, and 7% ng mga kabataan naman ay nabubuhay na hindi po tatay ang nagpalaki sa kanila o nanay ang nagpalaki sa kanila, kundi ang kanilang mga lolo at lola. So that is the situation ng mga family sa atin pong bansa sa oras na ito. Maaring makapagsasabi po ang bawat isa sa atin, Pastor, I can really relate on that. Kasi maging sa akin pong sitwasyon, halos pinagpasapasahan kami ng both grandparents sa father at mother side. May mga buwan na doon kami sa mother side nakatira. May mga buwan na doon kami sa father side na mga lolo at lola na nakatira. It is because our parents are working sa Manila at doon po sila naghahanap buhay upang maitaguyod po ang aming kapakanan, maging ang amin pong pag-aaral. But of course, we salute those parents who choose those kind of, arrangement sa family. Tama, no? Mahirap, masakit sa isang magulang na iwanan ang kanyang anak, especially on the formative years of their children. But at the same time, it is also a challenge. It is because napakarami pong mga child abuses na nangyayari po sa mga kabataan dahil wala ang kanilang mga magulang sa kanilang tabi. Kaya nga, tinitingnan po natin at binabase-base po natin ang mga pros and cons pag atin pong pinapasok ang ganoong klaseng mga arrangement sa ating tahanan. Ganito din ang nangyari sa mga anak ni Moses. Ang asawa ni Moses, ang kanyang 2 mga anak, pinauwi niya sa Midian sapagkat meron siyang malaking task na gagawin na ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. And then makita po natin sa chapter na ito, sa mga nauna pong mga verses, chapter 18, verse 2, verses 2 and 3, na dinala ng father-in-law ni Moses
itong kanyang asawa at ang kanya pong dalawang anak pabalik kay Moses. Kasi napakahabang panahon na ang pamilyang ito ay nagkahiwalay. May dahilan si Moses kung bakit niya iniwanan ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang father-in-law. May dahilan din si Jethro kung bakit niya tinanggap ang kanya pong anak na asawa na ni Moises at ang kanyang mga apo. Dahil nga may ipinapagawang napakalaking task ang Panginoon kay Moses. May tatlong bagay akong napansin dito po sa pagtitipong ito, sa reunion na ito, sa gathering na ito ng pamilya ni Moses. Kung atin pong tingnan sa verse 7, makikita po natin that a fruitful family gathering or a family reunion must begin with recognition of family relationship. Pagkilala ng relasyon sa pamilya. Because being with right people will bring you to right behavior, to right decision, and to right success. Recognition of family relationship. Tingnan po natin sa verse 7. So Moses went out to meet his father-in-law, bowed down and kissed him, and they asked each other about their well-being, and they went into the tent. Yan po nakasabi sa verse 7. Tandaan po natin that during this time, Moses, matapos po na siya po'y lumabas, kasama ang Israel mula sa Egypt, dumaan po sila sa Red Sea at napadako po sila sa lugar ng mga Midianita. So the place na kung saan sinistayhan ni Moses at ng kanyang mga Israelites is Midian. Kung saan nandoon yung Mount Sinai, yung banal na bundok ng ating Panginoon. Kung maalala po natin, naging wanted na kriminal si Moses sa Egypt. Tama po ano? Naalala ninyo? Naalala ninyo? Parang hindi yung naalala. So, hindi naman namin, Pastor, naalala naging kriminal si Moses. Kasi alam namin si Moses ay servant ng Panginoon, hindi siya kriminal. Ano nangyari, Brother Roger? Bakit naging kriminal si Moses? Nakita niya na yung Egyptian ay kanyang pinatay yung isang Israelita. Kaya ang ginawa ni Moses, pinatay niya rin yung Egyptian. Paano may nakakitang mga tao pala sa kanyang ginawa? Next day, nakita niya ulit, mayroong dalawang Israelita nag-aaway. Kaya namagitan si Moises. Ang sabi niya, huwag kayong mag-aaway, magkapatid kayo, magkamag-anak kayo, mga lingkod kayo ng Panginoon, mga anak kayo ng Panginoon. Alam niyo kung anong sagot sa kanya ng mga Israelites? Bakit? Sino ba nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na maging huwes sa amin, maging judge sa amin? Papatayin mo rin ba kami kagaya ng ginawa mo sa Egyptian kahapon? Napuno ng takot si Moses. Napuno ng pangamba si Moses. Kaya dali-dali, umalis siya sa Egypt at siya ay naging isang, kung halis sa Santa Fe, ang tawag ay naging buyong. Naging, anong tawag dyan? Palaboy. Kasi may iniiwasan siya na, anong tawag dyan? Legal consequence sa kanyang ginawa. So napunta doon siya sa Midian, sa lugar ni Jethro. At doon niya nakilala itong napagandang babae. Sino ang babaeng ito? Anong pangalan ng babae? Si Sifora. Nakita niyo itong babaeng ito na pangasawa niya. Pero mula sa isang prestigious prinsipe na katayuan, naging shepherd si Moses. But on that moment, doon niya nakilala ang Panginoon. Sa pinakamababa na part ng kanyang buhay, ang kanyang buhay na puno ng pangamba, ng takot, ng guilt, doon kinausap ng Panginoon si Moses. At doon tinawag ng Diyos si Moises. So, nagkaroon po ng reunion. Nagkita si Moses at ang kanyang asawa. Nagkita si Moses at ang kanyang father-in-law.
nagkita si Moses at ang kanyang dalawang anak. I don't know kung ano yung behavior ng kanyang mga anak nung nakita si Moses. But one thing is sure, they recognized family relationship. Ano man po ang pinagdadaanan ng pamilya po natin, napakahalaga po na ma-recognize po natin ang relasyon sa pamilya. Amen. Amen. Napakahalaga na ma-recognize po natin ang relationship na meron po tayo sa ating family. Ephesians chapter 5 verses 22 to 25, ang sabi ng salita ng Diyos, husbands are commanded to love their wives. And at the same time, wives are commanded to submit to their husband. Pwede ba kung ang katabi ninyo ay babaeng asawa, pakisabi, submit to your husband. Kung lalaki naman ang inyong katabi, pwedeng pakisabi, love your wife. Clear yan ha? Wife, hindi wives. Love your wife. Of course, alam po natin, napakarami na po tayong pagtuturo sa kaisipang ito. So let's proceed with the second thought with regards to recognition of family relationship. They are both, the husband and wife, are both required to keep their marriage vows faithfully. Pwede bang pakisabi, faithfully. Yung lalaking asawa at ang babaeng asawa are required by the Lord to keep your marriage vows faithfully. Sinasabi nila, pag ang isang lalaki daw ay nagkaroon daw ng 10 kilometers away from wife, nawawala na daw yung kaisipan niyang may asawa siya. Kaya kumikindat-kindat na daw sa ibang babae. Ganon din naman, pag ang babae daw ay mapalayo daw sa kanyang asawa, parang asawa ni Potiphar. Nakakita ng kanyang Joseph, kaya nanghahablot ng damit ng iba. Pero hindi. Amen. Hindi dapat. The husband and wife must keep their marriage vows faithfully. It is because your vows are made not only in the front of the solemnizing minister, but it is done in the front of God. Malayo ka man sa iyong asawa, malapit ka man sa iyong asawa, nakatunghay ang Panginoon. Nakikita ng Diyos. Pwedeng pakisabi sa inyong asawa, darling, nakikita ka ng Panginoon. Sir, kung hindi yun mo yan, asawa yung katabi mo na yan, huwag mong sabihang darling. Baka ako'y awayin ng yung asawa pag uwi. Pagbaba ko ng pulpito, sabi ng asawa, bakit pastor, sinabihan mo yung aking asawa na sabihin niya sa katabi niya, darling, tuloy yung katabi niya na sabihan niya, hindi ako. You are both required to keep your marriage vows faithfully. And of course, parents are also commanded to love, to instruct, to discipline your children. Titus chapter 2 verse 4, Deuteronomy 6:7, and Proverbs 13:24. Ang mga magulang po ay inuutusan ng ating Panginoon na ibigin ang kanilang pong mga anak, turuan ng kanilang mga anak, disiplinahin ang kanilang mga anak. Take note of these three things. One is not enough, but these three must be present. First is, love your children. Mahalin ang inyong mga anak. Love them. Why? Because through your love, makikita po nila ang pag-ibig din ng Diyos. Kaya may mga tao pong hirap na hirap tawagin ang Diyos na Ama, sapagkat ang kanilang mga tatay ay hindi mabuting ama. Nahihirapan silang makarelate sa Diyos bilang kanilang heavenly parent kasi ang kanilang mga parents sa lupa ay mga irresponsable. Kaya napakahalaga ng isang parent, kanya pong ipakita, ipadama sa kanyang mga anak ang pag-ibig ng Diyos. And do not tell your children, you are an unwanted child. Minsan may mga parents na sinasabihan ang kanilang mga anak, unwanted child ito. Hindi ko yan gusto. Hindi ko yan inaasahan. Because we are instructed by the Lord to love our children. Amen. Amen. And then ikalawa, ang sabi ay,
Hindi lang to love your children, but to instruct your children. Huwag nating hayaan na mga teachers natin sa school ang mag-i-instruct sa ating mga children. Parents mismo ang magtuturo sa kanilang mga anak. Amen. Parents ang magtuturo sa kanilang mga anak ng tamang behavior. Tinuturuan ba ng mga parents ang kanilang mga anak ng tamang behavior? Ay wala. Wala akong narinig. Tinuturuan nyo ba ang inyong mga anak ng tamang behavior? Eh bakit pag sa loob ng church pakalat-kalat ang inyong anak? Tinuturuan ba natin sila ng tamang behavior? Tinuturuan ba natin sila ng tamang pagrespeto? Tinuturuan ba natin sila ng tamang pamumuhay? Maraming mga magulang ngayon hindi na kayang maturuan ng kanilang mga anak kung paano maging lovers of labor. Kasi naging lovers of cellphone na ang kanilang mga anak. Takot na ayaw na mainitan ang kanilang mga anak. Kaya hindi sila nila tinuturuan ang kanilang mga anak na magwalis. Hindi nila tinuturuan ang kanilang mga anak na mag-igib. Hindi nila tinuturuan ang kanilang mga anak na magbunot ng mga damo sa kanilang pong paligid. So anong nangyayari pag lumaki? Walang alam yung bata. Hindi nila tinuturuan ang kanilang mga anak kung paano maglaba. Kolehiyo na, nanay pa rin ang naglalabas sa kanilang mga anak. Anong klaseng bata yan? Pero hindi yan dahil sa bata, kundi dahil yan sa magulang. Turuan ang inyo pong mga anak. Amen! Kaya ang nanay, pagod na pagod galing sa trabaho, yung tatay, pagod na pagod galing sa trabaho, pag uwi sa bahay, nakatambak yung pinggan doon sa lababo. Ang magulang pa ang maghuhugas, ang magulang pa ang maglilinis, samantalang ang anak ay nakahiga lang, nakahilata lang, at saka nagsi-cellphone. Parents must instruct your children. Amen! Pagdating sa trabaho, pagod na pagod ang nanay, wala pang sinaing. Samantalang yung bata ay kung ano lang ang ginagawa. You must instruct your children. You must teach your children. Amen. Too much love will kill you, sabi ng kanta. And it will kill your children. So anong klaseng magiging mga mamamayan ng Pilipinas ang ating mga anak kung ganon ang pagpapalaki natin sa kanila? Tandaan po natin, ang mga magulang will not and will never care for their children for their whole lifetime. Darating po ang araw, tatawagin kayo ng Panginoon at kakanta po ang mga taga-Ojungan Foursquare Church ng When the Trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. Ano kaya mangyayari sa inyong mga anak pag iniwanan nyo sila ng ganon? Kaya kahit mga Kristiyano, Sister Tel, nagpipray sa Lord, Lord, wag mo muna akong kunin. Kasi kawawa yung aking mga anak pag nawala ako. Bakit nga magiging kawawa? Dahil tayo din naman ang naging dahilan kung bakit sila nagiging kawawa. Hindi natin sila tinuruan kung paano magluto. Hindi natin sila tinuruan kung paano maglaba. Hindi natin sila tinuruan kung paano mag-budget. Hindi natin sila tinuruan kung paano mabuhay sa mundong ito. Tinuruan natin sila na umasa sa atin kasi gustong-gusto nating marinig sa ating mga anak, mahal ako ni Mama. Hindi ako niya pinahihirapan. Mahal ako ni Papa, hindi niya ako pinahihirapan. Tandaan po natin ang pagtuturo sa ating mga anak na gumawa ng mga gawain sa bahay, gumatuto ng iba't ibang mga skills is the highest expression of love. Amen! It is the highest expression of love. Kung nais natin na mahalin natin ang ating mga anak at ma-appreciate nila ang ating pagmamahal sa kanila, turuan natin silang mabuhay at magkaroon ng kakayahang mabuhay sa mundong ito. Instruct them, ang sabi ng salita ng Panginoon. Discipline them. Takot ang mga magulang ngayon na pumalo sa kanilang mga anak kasi baka magkaroon ng encephalitis at mamatay agad. Di ba alam niyo yung balita nung nakaraan? Takot ang mga magulang ngayon na pagalitan ng kanilang mga anak. Mga minamahal sa Panginoon, I am telling you, you are not doing the instruction of the Lord. Kasi ang pagbibigay po ng disiplina
ay instruction, calling, at utos ng Panginoon sa mga magulang. It will not hurt your children if you discipline them. Actually, you are making them strong so that they can face the challenges that life might be giving to them. Disiplinahin po ang ating mga bata. Turuan po sila ng tama. Turuan po natin sila ng tama. But of course, in our discipline, wag namang sobra-sobra or else they will rebel against us. Children are commanded to honor and to obey their parents. Pwede bang mag-amen yung mga anak? Konti na rin. Kasi ang mga magulang kanila, wala din nag-amen. Kayong mga anak din, hindi din nag-amen. Children are commanded by God to honor your parents and to obey your parents. Sa pundo natin ngayon, lahat na lang ay private. Napakataas yung pagpapahalaga ng mga kabataan ngayon sa privacy. Kaya pati ang parents hindi na pwedeng tumingin sa cellphone ng anak. Kasi, anong tawag doon, Sister Bing? Invading my privacy. Hindi na pwedeng makapasok sa kwarto ng anak ngayon ang nagmagulang. Kasi, ang sabi ng anak, you are invading my privacy. Hindi yan ang tama na kaisipan ng privacy. It is because your parents have their responsibilities to look after you. And you must honor them. Hanggang nasa loob ka ng pamamahay ng iyong anak, may pakialam, ng iyong magulang rather, may pakialam ang iyong magulang sa iyo. Amen! Huwag mong sabihin na, wala kang pakialam sa akin. Magulang ka lang, anak ako. Baliktad na ngayon. Baliktad na ngayon, ano? Magulang ka lang, anak ako. Hindi. We must honor our parents. Kaya kung magdesisyon ng isang anak, dapat nagpapaalam sa parents. Hindi na nagpapaalam sa parents, kundi nagpapaalam sa parents. May kaibahan ba, Sister Helen, ang pagpapaalam at sa pagpapaalam? Mayroong kaibahan? Hindi na nakasuot ka na lahat-lahat, naka-isputing ka na at magsabi, Ma, aalis ako. Sabi na, saan ka anak mapunta? May swimming kami. Hindi. Mas matindi yung hindi talaga nagpapaalam, Sister Helen. Namalayan lang ng anak na lunod, ng magulang na lunod na ang kanyang anak doon sa dagat. Kasi hindi alam ng magulang kung anong ginagawa ng anak. You must honor your parents in everything that you are doing. You must honor your parents in everything that you are thinking. You must honor your parents even in your emotions and even in your thoughts. You must obey also your parents. Recognition of family relationship. In verses 18 to 12, makikita po natin not only a recognition of family relationship, but also a recognition of God over family affairs and family matters. Everything that we do, always remember that it is an act of worship. So in verses 8 to 10, tingnan po natin sa atin pong binabasa, verses 8 to 10, makikita po natin ito. And Moses told his father-in-law all that the Lord has done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake. All the hardships that had come upon them on the way and how the Lord had delivered them. Then Jethro rejoiced for all the good which the Lord hath done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians. And Jethro said, Blessed be the Lord, who had delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of Pharaoh, and who had delivered the people from under the land of the Egyptians. Pansinin po natin. Recognition of God over family affairs. Makikita po natin that in our family gathering, we must always see the hand of God at work in our lives and in our family. Bago po ang iba pong mga kasiyahan,
bago po ang ano pa mang mga bagay-bagay na gusto nyong gawin, mga palaro at kung ano-ano pa, we must first recognize God sa ating family. We must first recognize God in our family. Parating una ang Panginoon. So bago po mag-inom ng kape, may kape ba sina Jethro at saka sina Moses during the time? O bago po sila magkain ng kebab nung mga time na yon, they first talk about God. Nakita nila ang kamay ng Diyos. Nakita nila ang ginawa ng Diyos. Pinag-usapan nila kung paano niligtas ng Diyos ang Israel mula sa kamay ng mga Ehipsyo, mula sa kamay ng Paraon, at kung paano pinalaya ng Panginoon ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa kaharian ng Ehipto. They see the hand of God. Nakikita nyo ba ang kamay ng Diyos sa buhay ng inyong mga anak? Nakikita nyo ba ang kamay ng Diyos sa buhay ng inyong mga magulang? Nakikita nyo ba ang Diyos sa buhay ng inyong pamilya at sa inyong mga napagdaanan? Pansinin po natin, kinuwento ni Moses kung anong ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa kabila ng kanilang mga hardships, sa kabila ng kanilang kahirapan na kanilang pinagdaanan. Kinausap or na-share ni Moses kay Jethro kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Pansinin po natin, hindi sinabi ni Moses, alam mo, father-in-law, hindi siya nagbida-bida kay father-in-law. Noong itinaas ko yung baston, nahati ang dagat, hindi yan sinabi ni Moses. Ang sinabi ni Moses, ang Diyos na gumawa sa kanilang kalagitnaan. Kaya sometimes, pag tayo po ay nagbibigay ng testimony, tandaan po natin, it is not always about us, it's about God. It's always about God who is at work. Kaya sabi noong kakilala ko, kung gusto mo daw na magbida-bida, mag-attend ka ng prayer meeting. Tapos pag oras ng testimony, tumayo ka at ikwento mo yung pagbibida-bidahan mo. Kaya nga, sabi nila, ang prayer meeting daw ay gathering ng mga bida-bida, Sister Bing, at mga chismusa. Pero sa Kristiyanong prayer meeting, hindi yan ang gathering ng prayer meeting. Why? It is because in our prayer meetings, ang nakikita natin, ang nararanasan natin, ang na-encounter natin, ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Diyos lamang. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. We see the hand of God. In verse 11, makikita po natin, ganito ang sinabi. Sa verse 11, now I know, ito po ang sagot ni Jethro, that the Lord is greater than all the gods. For in the very thing in which they behave proudly, He was above them. Ang nagsabi niyan si Jethro. Si Jethro ay isang pari. And he is not a priest of God. Idols ang kanyang pinaglilingkuran ni Jethro. Pero dito po sa verse nito, makita po natin that Jethro was converted. Bakit? Kasi instead na kanyang ipagmalaki ang kanyang mga Diyos na kanyang sinasamba, ang kanyang na-recognize ay ang Diyos ng Israel. Ano ang sabi niya? Now, I know. Sabi niya, ngayon nalaman ko. Because hindi niya alam na makapangyarihan pala ang Diyos ni Moses. Kaya napakahalaga po sa mga family gathering, maging testimony tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pamilya. Amen. Ilang miyembro ng pamilya natin ang hindi nakakilala sa Diyos. Ilang miyembro ng pamilya natin na parang kagaya ni Jethro, naglilingkod sa Diyos, pero ang katotohanan, idols pala ang kanilang sinasamba. Kaya ang isang Kristiyano, hindi po siya ang una-una na magbibili ng isang case ng gin at magsabing, magpainom tayo kasi meron tayong reunion sa pamilya. Hindi yan ang ganun ang behavior ng isang tunay na Kristiyano. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, ang kanya pong first na ginagawa is to be a testimony
ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen! Yan ang unang ginagawa ng isang Kristiyano. Maging testimonya ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! So he see the might of God. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. At dahil sa ginawa ni Moses, si Jethro ng kanyang father-in-law ay nakakilala sa Panginoon. Ngayon, sabi ni Jethro, alam ko na, sabi niya, that the Lord, capital letter L-O-R-D, that's Yahweh, is greater than all the gods. Ngayon, nalaman ko, mas makapangyarihan pala ang Diyos na si Yahweh kaysa sa mga Diyos ng mga bansa, kaysa sa ibang mga Diyos, maging sa mga Diyos na aking pinaglilingkuran. Pansinin po natin ang sabi niya, for in the very thing in which they behave proudly, He was above them. Sino ang nagbe-behave proudly? Itong mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan, ang isip nila sila ang makapangyarihan. May control sila sa tubig, may control sila sa ulan, may control sila sa sakit at karamdaman, may control sila sa kabuhayan ng mga tao. Pero ang sabi ni Jethro, they behave proudly. Pero sila ay nilupig ng Panginoon. Sila ay nilupig ng Panginoon. Kaya minsan kung tayo po'y nag-iisip pa rin na pag tayo napunta sa mga masusukal na lugar at magsabi tayong tabi-tabi po, ay hindi na. Because the reality is they are no longer the owner of that place. Ang magtunay na may-ari, walang iba ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung lumaki yung iyong ilong, kasi nakasinghot ka ng lirwinde, kaya kang pagalingin ng Panginoon. It is because our Lord is above them. Amen. Mas makapangyarihan ang Diyos. Mas mataas ang Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya minsan may mga Kristiyano sabi, Pastor, alam mo may lugar doon na idamaan kami. Bakit ano nangyari sa inyo? Pagising namin kinabukasan, ang dami naming kalmot-kalmot. Pinagkakalmot-kalmot daw sila ng ano yon? Kung anong elemento doon sa lugar na yon. You have the power. Just evoke the name of Jesus. And those things ay mawawala. Pero alam nyo ba, pag kayo po nakakaranas ng mga ganyan, na kayo yung mga dinidisturbo ng mga masamang espiritu at ng mga may mga kapangyarihan sa hangin, ang pwede nyo lang gawin ay mag-worship sa Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Because when we worship God, the name of God and the presence of God is exalted even in that place. Kung nandoon ang presensya ng Panginoon sa lugar na yon, walang magagawa ang ganoong klaseng mga espiritu but to flee in the presence of God. Amen. Kaya pag kayo yung nakakaranas ng maganyan, mag-worship kayo sa Panginoon. Mag-glorify nyo ang Panginoon. Lift up the name of Jesus. Kaysa na pumunta kayo sa matindahan at bumingli ng kamangyan at magsunog-sunog doon, mag-worship sa Panginoon. Sapagkat only the presence of God and only the power of God can really dispel those spirits. Yun ang sabi ni Jethro. Mas makapangyarihan ang Diyos. Mas mataas ang Diyos. Isip nila ang lakas-lakas nila. Isip nila makapangyarihan ang mga Diyos-Diyosa na yon. Pero mas makapangyarihan pala ang ating Panginoon. So in verse 12, ano pong nangyari? Then Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and sacrifice to God. Ano pong nangyari? Matapos ma-confess ni Jethro na mas makapangyarihan ang Diyos ni Moses kaysa kanyang Diyos, kaysa sa Diyos ng Egypt. Ang ginawa po ni Jethro, kumuha siya ng burnt offering, nag-sacrifice sa Panginoon.
And Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses, father-in-law, before God. Nagkainan na sila. Pero pansinin po ninyo ang statement, before God. Kahit po sa kasiyahan ng pamilya, always remember, you always do it before God. Whatever you eat and drink, anong sabi ng salita ng Diyos? Do it for, isa pag, do it for, ano man ang iyong kinakain o iniinom, Brother Roger, do it for the glory of God. Mag-glorify ang Diyos sa iyong kinakain. Mag-glorify ang Diyos sa iyong iniinom. Kaya pansinin po natin, si Moses, ang kanyang father-in-law, si Aaron, yung mga elders ng Israel, nagtipon-tipon, kumain before God. Napakagandang pagtitipon yan ng pamilya. Gusto natin ng isang victorious, fruitful family gathering, do it before God. Ialay sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Nakita niya ang halaga ng Diyos. Bakit nakita niya ang halaga ng Diyos? Nag-worship sila sa Panginoon. Worship comes from two root words, worth and sheep. Gustong sabihin, to ascribe worth to God. Kung ikaw ay nag-worship, ina-ascribe mo, ibinibigay mo, ina-associate mo ng kahalagahan ang Diyos. Kaya nga po tayo'y naririto ngayong umaga. Iniwanan natin ang ating mga trabaho sa bahay. Pumunta lang dito sa church. Kasi mas mataas ang worth ng Panginoon kaysa sa trabaho sa bahay. Amen. Iniwanan natin ang mga negosyo natin ngayong araw. Pumunta tayo dito sa church para mag-worship sapagkat mas mataas ang worth ng Diyos kaysa sa ating mga negosyo. Amen. Iniwanan po natin ang ating mga trabaho. Pwede ka pang kumita ng 450 ngayong araw. Pwede ka pang kumita ng 300 ngayong araw. Kung skilled worker ka, pwede kang kumita ng 700 to 800 ngayong araw. Pero hindi mo ginawa yon. Pumunta ka dito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon sapagkat mas worth ang Panginoon ng ating oras, ng ating presensya sa araw na ito kaysa sa ating mga trabaho. Amen. Ano po ba ang mahalaga sa atin? Kaya minsan maraming Kristiyano nakalimutan na nila kung ano ang mas mahalaga sa kanilang buhay. Nakita nila mas mahalaga pa ang trabaho kaya hindi na nagsisimba pag linggo. Mag-online na lang kami, pastor, kasi meron namang online. Hindi yon. Ang online na hindi para mamangka ka sa dalawang ilog. Ayaw ng Panginoon yon. Amen. Ayaw ng Panginoon ang mga Kristiyano na nagmamangka sa dalawang ilog. Because sabi ng ating Panginoon, you cannot serve God and mammon at the same time. Hindi ka pwedeng makapaglingkod sa Diyos at saka sa pera sa parehong pagkakataon. It's either that you will hate the other, you will despise the other, and you will love the another. Kaya kung tayo po ay ngayong araw na ito, we have, ang sabi ng salita ng Diyos, we have 6 days to work and we have 1 day to rest. Napaganda yung rest, ng konsepto ng rest. Kaya nga ang dami-daming mga lifestyle disease sa panahon ngayon kasi we don't know how to rest. Tapos nalapit ka sa Panginoon, Lord, pagalingin niyo po ang aking sakit, ang aking karamdaman. Kung makikinig ka lang sa ating Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa atin, di ba, sabi ko sa iyo, magpahinga ka? Ay, mas marunong ka pa sa akin. Mas Diyos ka pa kaysa sa akin. Kaya napakahalaga yung ganitong klaseng pagtitipon sapagkat tayo po ay napapaalalahanan. So, Moses, Jethro, Aaron, their extended family, even the elders of Israel gathered together before the Lord as Jethro offered a burnt offering
sa ating Panginoon. So a fruitful family gathering is not only recognizing family relationship, not only recognizing God over their family affairs, but also they recognize family wisdom in verses 13 to 27. Na-recognize nila, kinilala nila ang wisdom sa pamilya. Pansinin po natin, in verses 13 to 23, makikita po natin si Jethro. He rebuked Moses. Nirebuke ni Jethro si Moses. Sabi niya, Moses, mali yung ginagawa mo. You are destroying yourself and you are destroying the people. Bakit? Ano po ang sitwasyon? Si Moses ay nag-serve because Moses is not only a religious leader, he is also a political leader. Nag-arbitration si Moses sa mga tao. Parang barangay kapitan, Brother Roger, no? Nag-arbitrate siya sa mga tao. Mula umaga hanggang gabi. Dinedesisyonan niya kung tama o hindi tama yung ginagawa ng mga tao. Kung may mga pag-aaway sa tao, siya ang nagbibigay ng desisyon. Siya ang namamagitan. Pero ang sabi ni Jethro, mali yung ginagawa mo. You are destroying yourself. So the elderly, pwede bang pakisabi, elderly. Kung ikaw ay may puti na ang buhok, elderly na yon, Brother Roger. Kasi ang sabi sa Proverbs ay, ang puti na buhok is the crown of wisdom. Kaya huwag kayong mahiya na namumuti na yung mabuhok ninyo. Sa akin naman ito pala ang nagpuputi-puti. Wala pa dito. Hindi ko alam kung mayroon ng puti sa buhok ko. But the elderly are to instruct the younger. Ang mga matanda daw, ang sabi ng Biblia, mag-instruct sa mga bata. Yun ang purpose ng family gathering. Yung mga matanda, magbigay ng instruction sa bata. Pag matandang babae ka, sabi ni Pablo, turuan mo yung mga batang babae kung paano magpasakop sa asawang lalaki. Turuan mo yung batang babae kung paano ang tamang ginagawa ng isang asawang babae. Kung matandang lalaki ka, turuan mo yung mga younger men kung paano maging responsableng tatay, maging responsableng ama, maging responsable sa buhay. If you are an elder person, always make it a point to teach the younger ones. May concern ang matanda sa bata. Kaya nga naman, ang instruction ng Panginoon, you should always honor your parents. By extension, yung mas nakakatanda sa atin. Sapagkat kung sila ay magsasalita, there is always wisdom in whatever they say. Amen. May wisdom ang bawat sinasabi ng mga mas nakakatanda. Bakit may wisdom, Brother Roger? Mas marami na silang experience. Mas marami na silang nakita. Mas marami na silang naranasan. Mas marami na silang naobserbahan. So wag po tayong maging proud ng mga bata, maging naughty, maging haughty ng mga bata. Sapagkat ang katotohanan, there is always wisdom in the mouth of the elderly. There is always wisdom in the mouth of the elderly. Deuteronomy chapter 6 verse 7, tingnan po natin. Kanina nabanggit itong verse na ito, pero gusto nating bigyan ng emphasis. Sa NIV version, ang sabi ay, impress them to your children. Ito ang tinutukoy dito yung word ng Panginoon. Ang role ng mga elder, impress them to your children. Pwede ang pakisabi sa lahat ng mga elders, impress them to your children. O, ayaw umamin na elders pa sila. Kasi maganda maging bata, Sister Bing, di ba? Hello, Lola Bing. Lola Bing na si Lola Bing. Praise God. Ang sabi ng salita ng Diyos, impress them to their children. Anong i-impress natin? Paano tayo mag-i-impress sa ating mga children ng salita ng Panginoon? Talk about them when you sit at home.
when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Paano daw ini-impress sa ating mga anak ang salita ng Panginoon? Pinag-uusapan, sinasabi mo, sinasalita mo sa kanila. Kailan? Habang kayo'y nakaupo sa inyong tahanan, habang kayo ay naglalakbay sa kalsada, habang kayo ay nakahiga, at habang kayo ay gising. Talk to them. Tell them. Share with them the word of the Lord. Kung sabihin, in everything that we are doing, it must be a teaching time to our children. Ano man ang ating ginagawa, it is always a teaching time to our children. Ang mga children natin, tumitingin yan sa atin, nag-observe yan sa atin. Tumitingin at nag-observe sa atin. They are learning more in whatever we do than whatever we talk. Mas natututo sila sa mga bagay na ating ginagawa kaysa sa mga bagay na ating sinasabi. Sabi noong kakilala ko, nahuli yung kanyang anak na nagnakaw ng manok, Sister Bing. So humarap na sila sa kapitan. Sabi ng magulang, ay ilang bahis ako mga aran? Hindi ko alam sa aking mga anak na yan, sabi niya. Hindi naman namin yan sila tinuturuang magnakaw. Bakit yan sila naging magnanakaw? Yun pala, hindi nga na tinuturo sa kanilang mga anak na magnakaw, ay parati naman silang nakikita ng kanilang mga anak na nagbubukot ng manok, Sister Bing. Pagkatapos ng bukot ng manok at sa pagkinata yung manok, sinisigaan yung mga bayukag at manok. Nakikita nung mga bata. Kaya nung lumaki yung mga bata, yun din ang kanilang ginagawa. Tapos sabihin ng parents, hindi naman namin yan sila tinuruan kung paano magnakaw. O nga, hindi na tinuturuan, pero nakikita naman nila. Sinabi pa ng magulang, anak, kuha ka doon ng nylon at saka ng ano yon? Bubur. ng paray, ng bugas. Oh, gawa-gawa din siya nung parang nylon, ganyan. Tinali doon sa isang puno, tapos dumaan yung nilagyan ng mga bubur. Tapos, kruting, sabi ng tatay. Yung bata naman, maliit pa, nakatingin lang. Tapos, hinila yung nylon. Huli yung manok. Palakpak yung bata. Nung huli, yun na rin ang ginagawa ng anak. Hindi nga tinuturo, pero nakikita naman. Kaya nga, pag nakikita ng bata na ang mga magulang ay worshiper maging sa loob ng tahanan, their children are also worshipers of God. Kung nakikita ng mga bata ang kanilang mga magulang ay cheerful din ang mga anak. Kung nakikita nila na kanilang mga magulang ay maganda ang behavior, may respeto, may paggalang, may respeto at may paggalang din ang mga bata. Elderly are to instruct the younger. In verses 25 to 26, makikita po natin, the younger heeds the instruction of the elder. Yung mga bata po, nakikinig sa instruction ng elder. Nakikinig. Si Moses, anointed na siya. Mas malaki pa ang experience ni Moses kaysa kay Jethro sa Panginoon. And yet, Moses listened to Jethro. Si Jethro, hindi niya napahati yung dagat. Si Jethro, hindi naging ahas yung tungkod. Si Jethro, hindi naging dugo yung ilog. And yet, Moses listened to Jethro. Kaya hindi gustong sabihin na hindi nakapag-aral ng kolehiyo ang magulang mo, hindi ka makikinig sa kanya. Hindi gustong sabihin na ang magulang mo hindi nakapunta sa ibang lugar, hindi ka na makikinig sa kanya. Hindi gustong sabihin na hindi marunong mag-cellphone ang magulang mo, hindi ka na makikinig sa kanya. The young listens to the instruction of the old.
Proverbs chapter 1, verses 8 hanggang 10. Gusto ko pong magtapos sa verse na ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, "Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. For they are a graceful garland in your head, and pendants for your neck. My son, if sinners entice you, do not consent." Pero nakakalungkot. Sabihin ng magulang, "Anak, huwag kayong magpunta doon sa overnight, night over, sleep over." Eh mas gusto parating mag-sleep over. May mga sleepover naman na maganda, Brother Roger. Pero maraming sleepover na hindi naman talaga gumagawa ng project, Sister Helen. Yung mga nagsistick sleepover, ibang project yung ginagawa. Kaya hindi pa nakagraduate, may diploma na yung anak. Eh kasi gustong-gusto natin. Ano ang sabi ng Proverbs? Do not, if sinners entice you, do not consent. Listen to the teachings of your parents. Listen to the instruction of your parents. Si Rehoboam sa 1 Kings chapter 12, anak ni Solomon, apo ni David, ikaapat na hari ng Israel, supposedly. Pero naging hari pa rin siya, pero hindi na ng Israel. Naging hari siya ng divided kingdom of Judah. Hindi ng Israel. He is the first king of Judah. Alam niyo kung ano nangyari kay Rehoboam? Ganito. Yung mga Israelites, sabi nila, punta tayo kay Rehoboam kasi sobrang taas na ng mga tax na binigay ni Solomon sa atin. So pumunta sila kay Rehoboam. Sabi nila, "Mabuhay ka, mahal na hari." Kasi naghari na si Rehoboam, namatay si Solomon. "Meron kaming gustong ilapit sa inyo. Napakabigat ng pamatok na ibinigay ng tatay mo sa amin, si Haring Solomon." Gusto sabihin, ang laki-laki ng tax, ang laki-laki ng demand ng gobyerno sa amin. "Pwede po ba na ito'y iyong pag-aanin? Pwede bang bawasan ninyo yung tax na ibinigay sa amin ng tatay nyo?" Ang dami kasing project si Solomon. Kaya sabi na, "Pwede bang bawasan nyo po?" Daming asawa si Solomon, kaya ang daming hinihingi sa tao. Daming demand sa tao. So, ang ginawa po ni Rehoboam, tinawag na yung mga elders. "Mga elders, ito ang aking sitwasyon. Sabi ng mga tao, bawasan ko yung tax, pagagaanin ko yung pamatok sa kanila." Sabi ng mga elders, "Magandang sundin niyo po, mahal na hari," ang sinasabi nila. Bawasan niyo po. Pero pag ikaw ang hari, pag binawasan mo yung tax, mababawasan ang income mo. Mababawasan yung supply sa palasyo. Kaya hindi na-satisfy si Rehoboam. Tinawag na yung kanyang mga kabarkada, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kababata. Sabi niya, "Mga kababata, mga kaibigan, ano ang gagawin ko?" Ang sabi ng mga tao, bawasan yung tax. Ang sabi ng mga elders, dapat lang nabawasan yung tax. Ano naman sa palagay nyo? Sabi ng kanyang mga kabarkada, mga kababata niya, "Alam mo yung mga Israelita, mga matigas talaga yung mga ulo na yan. Kaya dagdagan mo pa para hindi magreklamo. Kasi pag busy sila, ang bigat ng kalang ginagawa, hindi na yan sila magreklamo. Dagdagan mo pa ang pinapagawa mo sa kanila." Tinawag ni Rehoboam ngayon yung mga tao, yung mga nagreklamo, yung naging representative ng mga people. Sabi niya, "Ito yung aking desisyon. Matigas ang ulo ng mga Israelita. Kung kaya't simula sa araw na ito, dodoblehin ko pa yung hihingiin sa inyo. Yung bigat ng pamatok na inyong dinadala ay maging doble pa." Yun ang nangyari. As a consequence, nahati yung kaharian. Nagkaroon ng Northern Kingdom ang Israel at nagkaroon ng Southern Kingdom ang Judah. Ang 10 mga tribo
naggawa sila klang sariling kaharian. At ang dalawang tribo, ang tribo ng Judah at ng Benjamin, naging isang kaharian. That's the consequence of not listening to the wisdom of the elders. Mga minamahal at iniibig sa Panginoon. Kay Moses, iba naman kaysa nangyari kay Rehoboam. Si Moses, nakinig siya sa instruction, sa sinabi ng kanyang tatay, father-in-law, na si Jethro. Kung kaya't pinagtagumpay sila ng ating Panginoon. Walang ibang desire ang ating Panginoon, kundi ang maranasan natin ang pagtatagumpay. At ang pagtatagumpay, maraming pagkakataon, ginagamit ng Diyos ang ating pamilya upang maranasan natin ang kanyang biyaya. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon?